Ito ang unang taon na anibersaryo ng pagkakaaresto kay Duterte, pagdala sa kanya sa ICC. Ayun. Ngayong araw yan. Ngayon, bagamat na babanggit ko na to sa mga nakaraang talakayan ko, gusto kong balikan uli. Gusto kong ipakita na ang pagkakaaresto kay Duterte at pag-turnover sa kanya sa ICC, may kasalanan din si Sara dyan. May kasalanan din si Duterte mismo, may kasalanan ang mga supporters niya, ang mga DDS. Huwag nilang isisi lang yan kay PBBM o kay Marcos. Ang sinisisi kasi nila, kidnapping daw ito ni Marcos. Kinidnap daw si Duterte. Hindi. Ha? Mayroong pananagutan at may kasalanan at may magkakamali dyan si Sara. May pagkakamali si Duterte. May pagkakamali ang mga supporters niya. Ano yon? Hayaan niyo akong isa-isahin ko. Ha? Mga kabunyo. Ang sinisisi kasi nila, ang sinisisi nila, si Marcos daw ang dapat panagutin dito. Kasi kinidnap daw si Duterte. Yan ang una nilang paboritong narrative. Kinidnap si Duterte, ang tawag nga nila dyan, extraordinary rendition daw. Yan palang mali na yan eh. Pag sinabi mong kidnapping, wala man lang legal na basihan. Wala man lang legal na basihan. Ito mayroon. Ano ang legal na basihan ng pag-aresto kay Duterte? May kaso siyang crimes against humanity sa ICC. May warrant of arrest siya. Dun pa lang, yung mayroon kang warrant of arrest, ibig sabihin nun, hindi kidnapping yun. Hindi kidnapping yun. Mayroon siyang kaso sa ICC, crimes against humanity. So, ibig sabihin, may kaso ka, may warrant of arrest ka. Siyempre, aarestuhin ka kasi may warrant of arrest ka. Sino ang nag-aresto? Sila Torre. Ano ang basis ng pag-arrest sa kanya? Yung warrant of arrest. Sino ang may dala ng warrant of arrest? Actually, ganito. Ang warrant of arrest galing sa ICC. Ang ICC, wala naman yung sariling police. Wala yung sariling law enforcement na mga officers. Ang ginawa ng ICC, humingi ng tulong sa Interpol. Yung Interpol naman, nag-coordinate sa Pilipinas. Yung Pilipinas naman, nag-cooperate sa Interpol. Kaya, sinamahan, magkasama yung Interpol at saka si Torre sa pag-aresto kay Duterte. Pagbaba niya galing ng Hong Kong. Yun yung legal basis nun. Kaya kung ang tinatanong nila, legal basis, yes, may kaso si Duterte, crimes against humanity sa ICC, may warrant of arrest siya, yung ICC nag-coordinate sa Interpol, yung Interpol naman humingi ng tulong sa Pilipinas kung paano maaresto si Duterte. Dahil ang Pilipinas ay nagko-cooperate sa Interpol, nagtulungan ang Interpol at saka ang Philippine authorities. Inaresto si Duterte pagbaba galing Hong Kong. 9:20 AM ng March 11, dumating yung eroplano niya. Ngayon, ang sunod na issue, bakit hindi siya dinala kaagad sa korte muna bago siya dinala sa dahig, sa ICC? Wala. Nakalagay sa Republic Act 9851, Republic Act 9851, ang nakalagay doon sa Section 17, pag may isang Filipino citizen na may kaso sa International Court or Tribunal, pwede siyang isurrender or i-extradite. So, dalawa ang option. Surrender or extradite. Ang ginamit ng Pilipinas, surrender. Kung extradite kasi, dadaan pa sa mahabang proseso sa korte. Ayaw na ng gobyerno ng ganon. May warrant of arrest, i-turn over na yan sa Interpol, bahala na yung Interpol sa kanya. Yun yung nangyari. Anong tawag doon? Surrender. Sinurrender si Duterte sa Interpol. Bakit mayroong ganon na surrender? Nakalagay naman yan sa Republic Act 9851. Yung ating international humanitarian law. Mayroon tayong batas niyan, 2009 pa yan, panahon ni JMA, Section 17. So, ibig sabihin, may legal basis. May legal basis. Kaya yung paulit-ulit na sinasabi ng mga na kidnapping, wala yun. Ngayon, may jurisdiction pa ba sa atin ng ICC? Ang totoo, dinesisyon na yan ng Korte Suprema natin. Nagsabi na ang Korte Suprema natin sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano. Tinuturo ko yan sa mga estudyante ko sa constitutional law.
Pangilinan versus Cayetano. Dinesisyonan niya ng Korte Suprema. Ano ang issue doon sa ano na yon? Kasi si Duterte, i-withdraw ang ating pag-member sa ICC. Question yan ngayon ni Senator Pangilinan. Ang ginawa niyang respondent, DFA Secretary pa noon, si Alan Peter Cayetano. Kaya yung kaso, Pangilinan versus Cayetano. Ano ang desisyon ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, ano yon? Kung ayaw na ng presidente na maging member tayo ng ICC, wala tayong magagawa na niyan. Desisyon niya ng presidente. Ano yan? Chief architect ng foreign policy natin. Kailangan pa ba ng concurrence ng Senado? Hindi na. Kasi nung nag-concur tayo sa Rome Statute, yung concurrence ng treaty ay ng Senate, wala namang nakasabi na kung aalis tayo, magpapaalam uli sa Senado. Dahil wala namang ganong nakalagay, decision lang ng presidente, pwede na yan. Pero may sinabi rin doon ang Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, pero yung mga nangyaring krimen sa Pilipinas, nung panahong member pa tayo ng ICC, meaning 2011 to 2019, may jurisdiction dyan ng ICC. Yan yung desisyon, nabanggit yan ng Korte Suprema doon sa kaso na yon, Pangilinan versus Cayetano. So ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, wala. Yung sinasabing kidnapping, wala yan. Yung sinasabing wala ng jurisdiction ng ICC, wala yan. Hindi yan. Ngayon ang tanong, sinisisi nila si PBBM. Bakit daw kasi sinurrender si Marcos? Ay, desisyon niya yun. Desisyon ni Marcos yun. Desisyon ng gobyerno yan ni Marcos. Ang buhay ay weather lang. Di ba? Panahon ni Pinoy, ginawa tayong member ng ICC. Panahon ni Duterte, umalis tayo sa ICC. Oh. Panahon naman ni Marcos, siya naman ang may desisyon. Siya ang presidente. Ano yan eh, wala silang magagawa niyan. Wala silang magagawa. Desisyon yan ni Marcos. Ay binuto. Sino ba ang nagboto kay Marcos na maging presidente? Ako sa totoo lang, hindi naman ako bumoto kay Marcos eh. Leni Robredo ako ng 2022. Sino ba ang magkakasama sa grupo? Ay di ba yung mga Duterte supporters at Marcos supporters, sila yung unity team. Yun eh. Ay bakit binuto nila si Marcos kung ano man ang desisyon ni Marcos, igalang nila. Di ba? Oh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Hindi. Kasi ano yan eh, itong mga DDS supporters, sinisisi si Marcos. Ginawa nilang presidente si Marcos, sinuportahan nila yan, kung ano man ang desisyon niyan, irespeto nila. Di ba? Pati pareho rin nung si Duterte. Nanalo si Duterte noong 2016, anong magagawa natin? Siya ang nanalo eh. Siya ang ginusto ng mga Pilipino eh, di ba? Sa totoo lang. Totoo lang. Ha? Wala. Talo si Maruas eh. Talo si Grace po. 9 million kay Maruas, 9 million kay Grace po, 5 million kay Binay. Panalo si Duterte. So, anong magagawa natin diyan? Kung sino ang presidente, yan yun. Ganun din ngayon kay Marcos. Nag-decide si Marcos, isurrender si Duterte sa Interpol. Walang magagawa. Anong sagot niya ni Boying Rimulya nung tinanong? Sabi ni Boying Rimulya, ano ngayon? Di ba? Ano ngayon kung nagko-cooperate na kami sa ICC? Di ba? Sabi ni Boying Rimulya, oo, nakipag-meeting ako sa ICC. Kasama ko si Trillanes, kasama ko si General Torre. Meeting ko yung dalawang ICC investigators. Ano ngayon? Tapos tinanong si Ombudsman Boying, ay hindi po ba? Hindi naman ganyan yung stand ng gobyerno? Dapat hindi magko-cooperate sa ICC? Anong sagot ni Ombudsman Boying? Noon yun. Iba na ngayon. Nagbabago ang panahon. O, di ba? Ang linaw. Ganun yun eh. Si Marcos kasi, hindi siya nagsasalita. Ayaw niyang magsalita tungkol sa issue na yan. Ayaw niya. Ang nagsasalita na lang para sa kanya, yung tagapagsalita niya, si Yussi Claire Castro. Yung sila Boying Rimulya, sila Junvic Rimulya, yun ang nagsasalita. Ngayon, ano ang sabi ni, magme-member na ba uli sa ICC? Sabi ni Yussi Claire Castro, hindi pa daw. Hindi pa daw. Ang desisyon daw ng presidente, hindi pa rin magme-member sa ICC. Hindi ako agree dyan. Pero yan ang desisyon niya ni Marcos eh. Pero sabi naman ni Boying, kahit naman hindi tayo member ng ICC, nagko-cooperate na.
Bakit nagko-cooperate na? Sabi ni Ombudsman Boying, ay wala nagbabago ang panahon Noon hindi nagko-cooperate. Ngayon nagko-cooperate na. O, di ba? Yan yung Ngayon, sinong sisisihin ng mga DDS? Ay di ba kasama sila sa bumoto kay Marcos? Hindi ako bumoto kay Marcos, Leni ako Oh, bakit ngayon sinisisi nyo si Marcos sa desisyon niya? Presidente yan Ginawa niyong presidente Di ba? Hindi, sa totoo lang, Sa totoo lang mga kabunyog mga kawan, ang mga DDS galit kay Marcos. Galit sila kay Marcos, presidente yan. Kung ano ang desisyon niyan, hindi ako agree sa desisyon ni Marcos na wag bumalik sa ICC. Sabi ko, dapat bumalik. Kaya lang, sabi ni Yussi Claire Castro, ganun pa daw ang desisyon ng presidente. Baka sa darating na mga araw, magbago naman. Pero sa totoo lang, bakit galit na galit ang mga DDS sa desisyon ni Marcos? Binuto mo yung presidente. Yan ang desisyon niya, irespeto nyo yan. Di ba? Di ba? Bakit tayo ngayon parang sasabihin nila, ikaw inso, bayad ka. Ewan ko sa inyo. Kayo ang dapat na niyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.